Alhamdulillah wa afdalu salatu wa atamu taslim ala sadiqil wa'dil amin sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal syukru kullu daiman wa abada. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Mga kapatid sa Islam, katatapos lang natin ng Hajj, di ba? Sino yung mga nag-Hajj? Klaro, yung mga kalbo nagpakalbo, mashallah. Yan, mashallah. Mga nagpa-Hajj at alhamdulillah tayo ay nakasama sa pinili at tinanggap ang ating mga panalangin. Minsan talaga ang buhay natin may mga bagay na inihiling natin at hindi pa natin nakakamit. Di ba? Humiling ka sa Allah, ginawan mo ng lahat ng paraan, lahat, dua, nagsadaka ka pa, pero sa bandang huli, hindi mo pa rin nakamit yun. Naranasan nyo yun? Ha? Diba bro? Marami tayong mga hiling na hindi natatanggap. Pero subhanallah, ito ang sinasabi natin na pagdating sa paghiling, sa paghingi o dua, huwag na huwag tayong mawalan ng pag-asa o malumbay at manghina na baka hindi ito tanggapin. Dahil ang ating mga dua, ang ating mga panalangin, ito ay tanggap ng Allah at naririnig niya at gustong-gusto niya na laging humihiling ang kanyang alipin sa kanya. Subhanallah. Isipin mo yung anak mo. Ha? Pag may hiniling siya, bigay mo na agad. Pag mahal mo yung anak mo, gusto-gusto po, lalo na yung mga anak na malambing, abuya, di ba yung promise mo, ganyan. Bukas na naman, ganyan. So, parang gusto mo yung lagi naglalambing o humiling siya. Walillahi mathalul a'la, walang pagkukumpara sa Allah dahil siya ay walang katulad. Pero si Allah, ang ating tagapaglikha, ang gusto niya ay lagi tayong humihiling sa Kanya. Dahil ang mga dua na ating mga hiling sa Kanya, ayon sa mga pantas ay 4 na klase. Kung ito'y alam niya na makakabuti sa iyo, dahil mahal ka niya, ibibigay niya sa iyo. Pangalawa, hindi niya muna ibibigay sa iyo ito dahil makakasama sa iyo ito, pero ibibigay niya sa takdang oras at panahon. Minsan ilang daan taon dumaan, ito yung dalangin ko noong mga 20 taon. Subhanallah, isipin mo itong bahay na ito, nakikita ko lang ito na may magandang dalagita na sana mapangasawa ko, pero hindi nagkataon. Pero sa bandang huli, kayo rin pala ang magkakatagpo na hindi mo inaasahan. Bata kapag gusto mo na maging ganito sa buhay mo, makatira sa ganyan, o may kotse na hiniling mo sa Allah, akala mo imposible, pero bandang huli nakamit mo. Sinong nag-aakala sa inyo na mga balik Islam na kayo ay makapunta dito sa Makkah? Sa Blackstone na ito. Di ba bro? Wala sa ating mga panaginip po anuman. Pangatlong dua, ang panalangin ay ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ibibigay niya sa iyo sa araw ng paghukom. Minsan may mga dua tayo na hinihiling natin na hindi ibinibigay ng Allah, pero dinadaan niya sa may mga tadhana na mangyayari sa atin na kapahamakan o masama, dahil sa dua mo na yun, mawawala yung anumang kapahamakan dahil doon sa pamamagitan ng dua mo ay doon yun tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating panalangin. Lianna du'a'u mukhul ibada. Dahil ang dua, ang panalangin na ito ay siya ang ulo ng mga pagsamba. Ud'uni astajib lakum, sabi ng Allah. Manalangin kayo sa akin, humiling kayo sa akin, at ito ay sasagutin ko at ibibigay sa inyo ang inyong mga hiling. Huwag kayong humiling sa tao. Wallahi bro, hindi maganda na humihiling sa kapwa mo tao. Isusumbat pa niya yan sa'yo, Abdurrahman. At pag 2-3 beses ka na humiling sa kanya, bad trip na siya sa'yo. Magsasawa na siya sa'yo. Pagkaraan, aandarin ka na niya. Nanghihingi ka naman sa akin eh. Bro, kunin mo na ngayon.
bro, parang nagiging utos-utusan mo na siya. Dahil, bakit? Ibinaba mo ang sarili mo na kapwa mong tao na miskin, humihiling ka sa Kanya. Humiling ka sa Allah na Siya ang nagbibigay sa lahat ng anumang gusto niyang ibigay sa Kanyang mga alipin. Napakaganda ng isa sa sinabi ng mga Arabo. La tas'alanna ibna Adama hajatan was'alilladhi abwabahu la tuhjab. Wa idha sa'alta wa idha tarakta su'ala Allahu yaghdab. Wa idha sa'alta an-nas Allahu yaghdab. Tignan niyo mga kapatid, quwwatul aqida. Huwag na huwag kayong humiling sa mga tao na kapwa-tao ninyo sa anumang mga hinihiling ninyo. Makamundo o araw ng paghukom. Humiling ka doon sa ang kanyang pintuan ay kailanman hindi nagsasara. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, 24/7, every second, every minute, it's open. Gaano man kalaki ang kasalanan mo, naririnig ka niya. Alam niya kung anong nandito sa puso't isipan ng bawat isa. Kung totoo na nagbabalik loob ka sa Kanya. Kung totoo na yung inihiling mo ay ikhlas. At pag kayo ay hindi humiling sa Kanya, magagalit siya. At pag humiling kayo sa kapwa-tao ninyo, magagalit din siya. Allahu Akbar. Ano ito mga kapatid? Tunay na pananalig at pagmamahal at pagtitiwala sa Allah lamang. Yan ang minsan sa mga kamusliman na minsan nagkukulang tayo. Bro, kung hindi ko kakausapin yan si Mayor, patay na tayo lahat. Astaghfirullah. Patay na tayo lahat. Ngano man mamamatay ka? Ngano man? Ang kisay mag-atag sa imong buhay, si Mayor? Si Mayor nga, ang buhay din niya, peligro. Dili makagawas dito kay pusilo ng mga tulisan. Di ba bro? Totoo yan. Kung hindi hindi tayo naging ganito. Allahu Akbar. Minsan naiwasan natin na nakakapagtambal tayo. Sa pamamagitan ng salita. Kung hindi hindi ako naging ganito. Kung hindi siya, hindi ako naging ganito ngayon. Allahu Akbar. Ayna Allah. Allah Azza wa Jal huwa alladhi yuqaddir. Faqaddara kulla shay'in taqdira. Siya ang Allah subhanahu wa ta'ala na nagtakda at ibinigay niya at ipinagkaloob niya anuman ang dapat mangyari sa bawat isa. So bakit mo inaasahan ng ibang tao? Alhamdulillah, kayo na dating mga Kristiyano, nangungumpisal. Asa ka mangumpisal ba? Saan? Sa pare, yan. May isang brother, nag-text sa akin, Ustad, nagbalik Islam yung pinsan ko. Ngayon, nangihiling siya ngayon ng, meron silang pagtitipon, malaking pagtitipon na reunion ng pamilya. Tapos Muslim siya, halo daw yung Muslim Kristiyano doon. Tapos humihiling siya, pinagsabi niya yung pamilya niya, Ustad, na wag na daw padatingin si pare. Sabi ko, bakit? Kasi si pare, mag-ano lang daw doon, yung magdudua lang. Mananalangin lang o magbibigay ng pugay si pare, 15,000. Wallahi, totoo ito bro, 15,000. Sabi ko, gano'n na pala yun. Isang mga ustad, wala, libre. Bigyan mo o hindi, okay lang. May mga ustad hindi kumukuha. Ang karamihan, ang gusto nila ang araw ng paghukom, ang biyaya. Mga kapatid, tapakatandaan natin, wallahi gumawa tayo ng kabutihan na huwag tayo umasam-asam na ito ay gantimpala ay ngayon. O di kayo gumawa ko ng kabutihan sa'yo dahil balang araw ikaw ay magbibigay sa akin ng kabutihan. No. Ang gawin mo, kapatid, ay ikaw ay gagawan ng kabutihan li'annaka anta madha fi qalbika turidu thawab Allah fi al-akhirah. Wala turidu huna fi dunya. Ang mga anbiya, ang mga rusul, jami' rusul, sina Shu'aib, lahat na karamihan, innama ajriya ala Allah rabbil alamin. Innama ajriya ala rabbil alamin. Wa ma as'alukum alayhi min ajr. In ajriya illa ala rabbil alamin. Hindi ako humihiling, hindi kami humihiling sa anumang gantimpala mula sa inyo. Ang aming gantimpala na hiling namin ay ang gantimpala ng Allah sa araw ng paghukom. Kapatawaran ng Allah, habag ng Allah, ang paraiso ng Allah. Hal jazaa'ul ihsanu illa al-ihsan. Mga kapatid, anuman ang gawin mong mabuti, wallahi hindi ka mamamatay sa mundong ito hanggat ang mabuting nagawa mo ay hindi bibigyan ng Allah ng magandang mabuti rin sa ginawa mo.
Al-jaza'u min jinsil amal. Inna Allah la yu'di'u ajral muhsinin. Si Allah, ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya sasayangin ng anuman ang lahat ng mabuti na gawain na maliit na nagawa mo. Ano ang nagawa mong mabuti? Hindi ka pa mamamatay. Sa oras na yun, ipaparamdam sa iyo ng Allah ang ginawa mong mabuti, ang bunga nito ay gagantimpalan ka dito sa mundo, lalong-lalo na sa araw ng paghukom. Allahu Akbar. Ayna najid hada? Hada huwa dinul qayyim. Dito sa reliyong na ito, na hindi tayo umaasa sa mga tao, umaasa tayo sa kapangyarihan ng Allah. Quwwatul iman. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang gulam, sino itong isang gulam? Abdullah o Ibn Abbas, ya gulam, inni uallimuka kalimat, ihfadillah yahfaduk, fa idha sa'alta fas'alillah, fa idha ista'anta fasta'in billah, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka bi shay'in illa ma kataballahu lak. Wa'lam anna an-nas walau ijtamahu ala yadurruka bi shay'in lam yadurruka bi shay'in illa ma kataballahu laka. Rufiyatil aqlamu jufatis suhuf. Allahu Akbar. Wallahi, kung ito ay mananatili sa bawat isa sa atin, panatag ang isang tao. Limadha tahzan? Bakit ka magiging malungkot? Bakit ka magiging malumbay? Dahil nabigo ka sa pag-ibig? Bro, nalumbay ka, nagugma ka, na nabad trip ka, yung iban magpakamatay, mabuang? Ha? La ilaha illallah, pagsubok lang yung bro. Ipagpapalit mo ang isang babae, dalawang babae dito doon sa araw ng paghukom na hurul in, ng daming babae na asawa mo. Allahu Akbar. Hindi lang isa, dalawa, apat, Abdurrahman. Kung maging apat pang asawa mo doon, wallahi bro, ang bawat isa sa kanila, meron silang mga alipin. Yung mga reyna mo na mga asawa mo. Yung bawat mga alipin nila yun din ay mga asawa mo. Allahu Akbar. Ya Allah. Ya Rabbi. Ano ka magsasawa? Abdulaziz, walang sawaan sa paraiso. Dito sa mundo, nagsasawa tayo sa mga pagkain ng mga matamis. Nagsasawa ka minsan sa asawa mo. Sabi ng isang Bisaya, bro, kaya tinawag nila ang asawa kay nakakasawa. Sulti-sulti, dal, gir. Di ka ba naman magsasawa? Lagi na lang yung naririnig mo? Sabi ko, bro, hindi. Dahil sa Islam, pag ang pag-aasawa mo ay para sa Allah, hindi ka magsasawa sa Kanya. Mahal mo siya para sa Allah. So, ang punto rito, mga kapatid, ang buhay ng tao dito sa mundo, inaalay natin lahat sa Allah. Ang lahat ng kabutihan, dahil dito natin makukuha ang tunay na dahilan kung bakit tayo nilikha dito sa sanlibutan na ito. Yung hadith na yon, para balikan natin. Ya gulam, ihfadillah yahfaduk. Bantayan mo, alalahanin mo ang Allah. Dahil siya mismo ay babantayan kanya at alalahanin kanya. Kayfa tahfadallah? Bakit mo paprotektahan ng Allah? Yun bang ibig sabihin nun? Protektahan mo, gawin mo, ano ang mga pag-uutos niya. Fadhkuruni adhkurkum, washkuruli wala takfurun. Alalahanin ninyo ako at alalaanin ko kayo, magpasalamat kayo sa akin at huwag kayo tumalikod. Dahil ang mga taong hindi nagpapasalamat sa Allah, tumalikod sa Allah. Wa inna Allah la yuhib walakin kathiru minan nas la yashkurun. Karamihan sa mga tao hindi nagpapasalamat. So ibig sabihin, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, pag ikaw ay tuhafidu ma amaraka Allahu biha, anna Allah ma'ak. Ay na matakunu. Pag ikaw ay binantayan mo ang mga pag-uutos ng Allah sa iyo, maging makatarungan ka sa lahat ng anong pag-uutos sa iyo ng Allah at ginawa mo, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nakabantay sa iyo kahit saan ka man at hindi kanya kailanman pababayaan. Ihfadillah yahfaduk. Ihfadillah tujahak. At pag binantayan mo, ginawa mo ang mga pag-uutos sa iyo ng Allah, makikita mo ang tulong ng Allah sa iyo na nandyan. At alalahanin mo, ya gulam,
Law annan nas, lahat ng tao, magtipon-tipon dito sa buong mundo. Bakit? Dahil para ikaw ay gawan nila ng kabutihan. Gagawin ka nilang gobernador, presidente, gagawin ka nilang king, anuman ang gawin nila sa'yo. Poprotektahan ka nila. Wallahi, sabi ni Propeta Muhammad, walang mangyayari na tulong ang mga tao na pagbantay sa'yo, maliban kung anong ipinaintulot ng Allah na ipinasulat niya na anong mangyayari sa'yo. May mga tao na, talo natin siya ran, tiyaban tano siya ran aki. Na mga timbal ka tano yan. At tano di siya ran, mapula-pulang. Nanalig siya doon bro sa mga kung anong meron sila. Kung ano yung lakas nila. Ang sa dami natin ngayon, dami ng mga bala natin, meron tayong mga tura-tura. Anong tura-tura doon sa kung ang Allah subhanahu wa ta'ala magbibigay sa iyo ng tulong? Bro, nangyari yan sa mga sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sa isang gaswa. Nanalig sila sa dami nila. Nakita nila ang lakas nila. Ano pa ang kalaban? Wala na. Wallahi, sinubukan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nanalig sila sa lakas at dami nila. Ang Muslim, huwag yun doon ka manalig. Manalig ka sa kapahintulutan at lakas ng Allah na siyang makakatulong sa iyo. Wallahi, maski iilan lang kayo, maski wala kayong gamit, pero dahil sa puso ang pananalig at tigib na pananampalataya at tiwala sa Allah, wallahi mangyayari ang anumang kagustuhan niya at ihiling ninyo. Imposible ba na ang mga Scud missile na ito ay paputukin ng mga Israel, ng mga Amerikano, ay ito ay hindi paputukin ng mga anghel ng Allah? Hindi papayag ang Allah? Puputok ba yun, bro? Ilang mga Scud missile na pumutok na nandyan sa lupa pero hindi pumutok? Hada huwa Allah, al-hayyul qayyum, ang nananatiling buhay at nakakarinig at malakas at alam niya ang lahat. At sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "I'lam law ijtama'atil umma," ang lahat ng mga tao dito sa sanlibutan, nagpulong-pulong sila dahil mayroon silang gagawin sa iyo na plano na para ipahamak, paslangin ang buhay mo. O siraan ka, lahat ng anumang pwede nilang gawin sa iyo na kasamaan, walang mangyayari maliban na lamang sa ano ang kapahintulutan at kagustuhan ng Allah na kanyang ipinasulat na mangyayari at magaganap. Rufiyatil aqlam wa juffatis suhuf. Wala na, naisulat naman, naisulat na yan ng mga anghel. At itinaas na ang pansulat na magaganap na mangyayari. Ano ang tanong dito, bro? Limada tahzan? Bakit ka malulungkot? Itapos naman pala lahat. Ang mga nangyayari sa mga kapatiran natin sa Palestine, yung mga matitibay ang pananampalataya, malakas sa Allah, alhamdulillah, ya Allah, ipinasulat mo ito na mangyayari sa amin. Anong mga luksa, anong mga pahirap na dumadaan sa amin, dito mananatili. Panandalian lang ito. Ang hangad namin sa iyo ay ang araw ng paghukom. Mga bata na maliit na mga bata, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Wallahi, ang mga kuffar, natatakot sila sa la ilaha illallah. Natatakot sila sa katagang salita, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Meron akong kaibigan, naging kaklase sa Madina, taga Gaza. Alam niya, sabi niya sa akin, pangalan niya si Nasim. Wallahi, sabi niya, Amrullah, nasubukan ko, haulai jubana. Duwag ang mga Israelita. Kami na mga bata pa, bato lang. Tinuruan pa niya ako kung paano maghagis ng bato eh. Subhanallah, yung power ng ano mo, may dadala doon lahat. Pero hindi yung power na yun. Manalig ka sa Allah, magsabi ka lang ng Allahu Akbar. Takot na yung mga duwag, mga jubana. Yun. Tapos sila, matatapang sila dahil sa mga armas. Dahil sa United Nations, dahil sa Amerika, dahil sa lahat na sinasabi nilang power. Wallahi mga kapatid, anong power? Power ng Allah ang mananatili. At ito ang dapat ang bawat isa sa atin na mga Muslim na magkaroon nito. Dahil pag nagkaroon ka ng taglay na tunay na pananalig sa Allah at paghiling lamang sa Kanya na hindi ka nagtatambal sa Kanya, anong mangyayari maliban sa kapahintulutan ng kagustuhan niya? So bakit ka malulungkot, bro?
nawala na. Nawala ka ng trabaho. Naghiwalay kayo ng asawa mo. Mga anak mo nagpariwara, nag-iba na. Anong kasalanan na ginawa mo? Dahil nag-Muslim ka lang? Isisisi mo na ang sarili mo na nag-Muslim naman ko. Yun na yan. Nawala naman sila. Mahirap pala maging Muslim. Bro, walang pagsisisi. Engineer. Nag-Muslim ka bro. Wallahi mawala ang lahat. Mawawala lahat yan. Kung hindi mo sila hiwalayan, nabuhay pa kayo dito sa mundo, maghihiwalay kayo ng kamatayan. Huwag lang mawala si iman sa ating puso. Huwag lang mawala sa atin ang tunay na pananalig na pananampalataya sa Allah. Ang koneksyon natin sa Kanya. Dahil inna Allaha ma'ana. Ma'iyatullah. Tignan nyo nung nangyari doon kay Propeta Musa. Sabi ng mga kasama niya, inna lamudrakun ya Musa. Wala na ba? Tiway na. Mahurot na tanan tamudiri. Pusilong tanan diyan ni Kwan. Mga kawal ni Piraw na 1,000,000. Anong sinabi ni Musa? Kalla. Inna Rabbiya. Kalla. Katotohanan. Ang aking Panginoon. Inna ma'i Rabbi sayahdin. Ang Allah ay nandito sa atin. Kasama natin ang Allah. Maski wala ng pag-asa na sinasabi niyo, wala. Pero walang imposible sa Allah. Anong ginawa niya? Isang tungkod lang, di ba? Yung siyang ano niya? Nahati ang dagat. Kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumating ang mga kalaban. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Oh Muhammad, mamamatay na tayo lahat. Wala nang pag-asa. Wala na. Ano? Sabi ng mga tao sa kanya, katakutan siya. Sabi niya, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang may kapangyarihan ng lahat. Siya ang magbibigay tugon sa kaligtasan at sapat na sa akin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang kapasyahan. Sapat na ang Allah kung anong decision niya. I-decision mo, matatakot ka sa kahit sino? Bro, hindi. Kaya wallahi, yan ay naiiba ang mga Muslim. Minsan may tao, kayo, nakaranas na kayo na mayroon kayong mudir, na mayroon kayong katrabaho na ambot, hindi mo alam kung natatakot ka sa kanya, nainis ka sa kanya, yung pag nakita kayo, sabi mo, narito na naman ito. Astaghfirullah, sana hindi na ako pumasok. Minsan gusto mo na umalis sa trabaho, minsan bad trip ka na, minsan dumating sa pagkakataon na natatakot ka na sa kanya. Kasi meron ding mga boss bro na talagang parang sadista rin ba? Na ang gusto niya, maski wala kang trabaho, magtrabaho ka. Gusto niya, nahirapan ka. Diba may mga ganyan? May mga tao na ganyan. Lahat tayo naka-experience niyan. Hugot ka diyan, bay. Nagkahugot ka na. Allahumma, inni aja'aluka fi nuhurihim wa a'udhu bika min syururihim. Allahu Akbar. Dua ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihfadhu hadha ayuhat talaba. I-memorize nyo yan. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang i-memorize niya ito at sabihin niya ito sa mga tao na kinatatakutan niya, sa mga tao na sila ay makapangyarihan na gusto paslangin o gusto siyang ibaba ang kanyang pagkatao. Hilingin nyo at sabihin nyo, Allahumma, inni aja'aluka fi nuhurihim. Ya Allah, humihiling ako sa iyo, ikaw ang aking sandigan na anuman ang kabutihan sa kanya, na ang aking kabutihan ay mapaano sa kanya na mawalang mangyayari maliban sa kapahintulutan at kagustuhan mo. Ano ang mabuti sa kanya ay siya ang maibibigay sa akin. Maaring magbago ang taong yun. Maaring irespeto ka at katakutan kanya. Wa a'udhu bika min syururihim. At humihiling ako, ya Allah, sa iyo at nagsusumamo ako sa kasamaan niyang tao. Kaya na may tao na masama. Mayroong nga mga tao tikbalang, di ba? Wala pa kayang masama. Lahat. Hunaka fi unasun shayatin minal ins wal jin. May mga syaitan sa mga tao at ganun din sa mga jin na hindi nakikita. Kaya mga kapatid, wallahi, sino ang naka-experience niyan?
by myself, I experienced, bro, nung nagtatrabaho ako dati doon sa imbahada. Iba kasi pag nasa imbahada kay monitor ka. Hindi ka makagalaw. Parang laging mayroong naka-satellite sa'yo. Tapos minsan, hindi mo alam, may magbabalita sa'yo, oy, bakit mo daw yung ginawa? Bakit daw saka pumunta doon? Sabi ko, sino nagsabi sa'yo? Meron palang mga jawasis, meron mga spy. La ilaha illallah. Binasa ko na yun, bro. Allahumma inni aj'aluka fi nuhurihim wa a'udhu bika min syururihim. Wallahi, pinakitaan ko siya ng gilas ng mata at mata niya sa akin. Wala siyang nasabi. Nayakap niya ako. Experience. Sabi ko, ya Allah, napaka-effective pala yung sinabi ni Propeta Muhammad. Allahu Akbar. Correct, bro. Bakit mo katatakutan ng kapwa mo tao na katulad mong tao? Katakutan mo ang Allah. Haulai jabarut. Sila yung mga taong mapanlinlang. Sila yung mga taong nagbibigay ng nagtatanggal ng kapangyarihan sa'yo at nag-aalipin sa'yo. Alipin tayo ng Allah. Mudir lang kita. Parehas kita. Kumakain ka ng kanin. Ako, mas maganda pa kinakain ko kanin ka. Yellow rice. Kena ko sa kuning. Saka baka kaya mo niyan. Parehas lang tayo. Lahat tayo tao. Bro, kaya natin ito sinasabi, yung tunay na pananalig. Huwag tayo matakot sa kahit sino. Lahat ang buhay natin, ang kaganapan mangyayari at ganap. Pinaka-importante ang manatili dito sa puso natin, ang tunay na pagtitiwala sa Allah. Ang dua lagi sa Allah. Walang mangyayari sa iyo. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minsan sa kanyang kapanahunan, may nandun siya, nung papaslangin siya, nang nagtipon-tipon ng lahat ng bawat tribo. Papaslangin si Muhammad, wag sa isang tribo lang. Kailangan daghay mga tribo. Kaya para mahirapan sila kung sino mag-iganti sa kanya. Bawat tribo, kumuha sila ng mga durugista, ng mga tulisan, ng mga tao na matatapang. Nagbantay sila dun kay Propeta Muhammad. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, tinawag si Ali, doon siya matulog sa kanya. Nakatulog doon si Ali radhiyallahu anhu, lumabas si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Nakita ng mga kalaban na magdamag silang nagantay dahil gusto nila patayin at paslangin si Muhammad. Wayamkurun Allah, wallahu khairul makirin. Sila ay gumagawa ng mga plano sa iyo, O Muhammad. Ngunit si Allah, ang iyong Panginoon, ay mayroon din siyang plano. At ang plano ng Allah ang tunay na mabuti at siyang mananatili. Isipin mo, yung mga kalaban niya, kumuha pa siya ng, ano ba to? Alikabok. Kumbaga sa ano, uy, sakanog siya rin mga pamunura ng mga tulis. Ginanyan pa niya yung mga buhok niya lang. Nandun na yung kalaban na gusto mo paslangin. Anong nangyari? Wala. Walang mangyayari maliban sa kapahintulutan ng Allah. Minsan bro, may mga tao na nagpapahamak na gusto kang paslangin, sila ang napaslang nila ang sarili nila. Sila ang napahamak. At ikaw, wala. Dahil sa tibay ng pananampalataya sa Allah at ang pananalig sa Kanya. At yan ay marami ng dumaan na mga kasaysayan sa naganap sa Quran, sa mga nauna pang mga anbiya, ang tunay na pananalig na ito. Kaya yan ang dapat pagyayamanin ng isang Muslim. Yung mga nakapag-hajj, alhamdulillah, tinanggap ng Allah ang hajj natin. Dati-rati, pag tinatabi natin yung hajj kanina, ito, kaming dalawa ito nang nalulungkot. Nga, Ustad, sayang hindi kami makapag-hajj. Sinong magsabi na makapag-hajj kami ngayon? At kami pag nagkasama, kasama pa itong si Ibrahim. Sabi ko, nandito ka rin pala. What a small world. Subhanallah. Di ba, engineer? At swerte yung hajj natin. Dahil hindi tayo manahirapan. Itong mga ito, umitim sila, yung mga nagano doon. Kasi lagi silang nakikita ng araw. Pero subhanallah, yung sa'yo, VIP. VIP tayo, Brother Abdurrahman. Pero sabi nila, Ustad, basig walang reward. Kaya tayo na hindi tayo masyado nahirapan. Sila doon, maraming nahirapan. Mayroon pang nangamatay. Uy, sasagutin na pala natin dito yung ano. May nag-comment, sabi niya, ito ba ang relihiyon na sinasabi nyo na nag-hajj kayo tapos maraming mga tao na nangamatay doon tapos pinahirapan nila sarili nila?
Sa Hajj? O para silang nagpakamatay? Di ba? Anong sagot nyo doon? Sige nga, tignan ko kung saan yung stock knowledge. Kristiyano. Nagsabi, bago pa lang si engineer, anong sagot mo doon? Ito ba ang relihiyon na pinasukan mo? Isang buwan ka lang pumasok sa relihiyon, tapos maraming namatay doon sa pag-Hajj? Buti nga, nabuhay ka pa, hindi ka namatay. Kasi namatay naman ako sa tamang daan. Allahu Akbar. Sa maling daan. Correct. Allahu Akbar. Sapat na sasabihin natin. Sabi ng mga Arabo, man lam yamut bisayf, famata bighairihi. Ta'addadat til asbab wal mautu wahidun. Ang sino mang hindi namatay para sa Allah, sa anumang uring gawain na pakikipaglaban sa Allah o larangan para sa Allah, ay mamamatay siya na walang dahilan o mamamatay siya na ibang dahilan. Mamatay ka na uminom ka ng droga, namatay ka na pumunta ka doon, nasagasaan ka, namatay ka na heart attack. Dumadaan ang maraming mga pangyayari na mga asbab, pero ang kamatayan ay isa lang. Bro, sister na ikaw na nag-comment yan, naniniwala kami ng mga Muslim, ang lahat ng nangyayari ay kapahintulutan at kagustuhan ng Allah. Kung totoo ang mga nangamatay na yun doon sa Hajj ay para sa Allah, na sila ay nag-Hajj para sa Allah, inshallah ang paniniwala namin, sila ay namatay na sila ay shahid sa paraiso. Diretso sa paraiso. Hajj naman o hindi, mamamatay ka pa rin. Very good. Ang Hajj, pag itinakda ang oras ng kamatayan mo, maskin saan ka pa nagsulok dito sa mundong ito, mamamatay ka sa oras na itinakda ng oras. Ang ganda nga ng kamatayan nila dahil para sa larangan sa Islam, para sa Allah. Allahu Akbar. Ang mahirap, yung namatay ka, na doon ka pumunta sa ermita, uminom ng gamot, uminom ng mga kuwan, namatay ka, uminom ka pa ng Viagra, na hindi na kaya ng puso mo, nakawawa ka na, pusoy na. Walay bro, may mga ganyan. Kaya ko to sinasabi dahil ito totoo. Ano ba yan? Wallahi, mamamatay ka rin, mamatay ka para sa Allah bro. Kaysa sa mamatay ka na nakipag-away ka na dahil sa maratabat mo. Maraming nagpakamatay, nag-away-away bro, nagputukan ng ulo, maratabat. Hindi para sa Allah. Dahil lang sa sinasabi nilang family pride nila ng mga fried chicken. Astaghfirullahaladzim. Bro, mamamatay. Wallahi, ang kamatayan ni isa lang. Lahat itinakda ang oras ng kamatayan. Pero mas mabuti mamatay ka para sa Allah. Hayakumullah wa jazakumullah khairan. Imran, syukran jazilan, jazakallah khairan, barakallahu fikum. Hanggang sa muli mga kapatid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.